na balitang dapat mong malaman. GV News Express. At makukulit na huntahan. Sagot ko na yan. Pakipaghuntahan at balitaan na sa inyong nakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy ng programang Huntahan at Balitaan tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lamang sa inyong number 1 Good Vibes Station, GV 99.9. Your Good Vibes. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. Live mula sa himpilan ng GV 99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV 99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy. GV News Express. GV News Express. GV News Express. Oras sa buong Pilipinas, 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. GV News Express. Rental housing subsidy para sa informal settlers isinusulong sa Kamara. GV News Express. Mga batang nasawi sa drug war, sentro ng pananagutan sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. GV News Express. Pacquiao maghahain ng cyber libel case laban sa vlogger na si Norman Mangusin. GV News Express. Garbage collector na ipit ang braso sa truck ng basura sa Lipa City, Batangas. GV News Express. Memorandum of Agreement o MOA sa drug testing ng mga PDL at jail personnel sa Lipa nilagdaan. GV News Express. Ikalawang Provincial Dialysis Center ng Batangas formal nang binuksan sa bayan ng Tuwi. GV News Express. Batangas Capital pinagpapaliwanag ang Batelec 2 sa sunod-sunod na brownout. Joint venture sa Meralco isinusulong. GV News Express. DICT target ang 900 na free Wi-Fi sites sa Mimaropa Region. 63% ng residente internet users na. GV News Express. Para man sa ating weather, hanging amihan posibleng bumalik ngayong weekends. GV News Express. At para naman sa ating good vibes, balita, lalaking estudyante abay nag-viral matapos magsuot ng palda para masagip ang kaklase sa thesis. GV News Express. Para sa detalye ng mga balitang yan mga ka-vibes, isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang batas na magtatatag ng isang rental housing subsidy program para sa mga informal settler families sa bansa. Ayon sa panukala, responsibilidad ng Estado na itaguyod ang makatarungan, inklusibo at maayos na urban development. At para sa iba pang detalye ng balitang yan, isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang batas na magtatatag ng isang rental housing subsidy program para sa mga informal settler families sa bansa. Sa ilalim ng House Bill number 7230, layunin ng panukala na magbigay ng subsidiya o tulong pinansyal sa upa ng pabahay para sa mga pamilyang nakatira sa mga lugar na walang legal na karapatan sa lupaing tinitirhan o yung nasa delikadong lugar tulad ng mga estero, riles ng tren, tambakan ng basura at tabing ilog. Ayon sa panukala, responsibilidad ng Estado na itaguyod ang makatarungan, inklusibo at maayos na urban development sa pamamagitan
pamamagitan ng pagbibigay ng abot-kaya, disenteng pabahay at akses sa pangunahing serbisyong panlipunan, lalo na para sa mga kapuspalad. Nakasaad din sa panukala ang pagbibigay proteksyon sa mga maralitang lungsod laban sa agarang pagpapaalis o demolisyon dulot ng mga proyekto ng pamahalaan. Magkakaloob din umano ng pansamantalang tirahan para sa mga pamilyang maaapektuhan ng naturang o ng natural at gawa ng tao na mga kalamidad. Ang panukalang batas ay inihain ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Yeda Marie Romualdez, Andrew Julian Romualdez at Jude Asidre. Sa oras na maisabatas, tatawagin itong Rental Housing Subsidy Program Act. Patuloy pa namang pinagdidebatihan mga ka-vibes ang batas na yan sa Kongreso. GV News Express. Samantalang sa ibang balita naman mga ka-vibes, masusi namang sinusubaybayan ng mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay sa kampanya kontra droga ang isinasagawang paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Para sa mga naulila at nawalan, hindi lamang ito usaping politika o polisiya. Ito rin daw ay tungkol sa mga namatay na hindi na makapagsalita, lalong-lalo na sa mga batang hindi na nabigyan ng pagkakataong lumaki. Para sa iba pang detalye, narito ngayon si Student Jock Tinay. Habang isinasagawa sa International Criminal Court sa The Hague ang pagdinig para kumpirmahin ang mga sakdal laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, masusing sinubaybayan ito ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay sa kampanya kontra droga. Ang pagdinig ay magpapasya kung sapat ang ebidensyang hawak ng mga taga-usig upang umusad ang kaso sa paglilitis. Para sa mga naulila, hindi lamang ito usaping politika o polisiya, ito ay tungkol sa mga namatay na hindi makapagsalita at sa mga batang hindi na nabigyan ng pagkakataong lumaki. Noong 2016, bago pa man mahalal bilang Pangulo, tahasan ng idineklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang malawakang digmaan laban sa kriminalidad at ilegal na droga. Nagbanta siyang papatayin ang mga sangkot sa droga at tiniyak sa mga pulis na poprotektahan niya ang mga ito sakaling may mapatay sa operasyon. Maging ang matitinding pahayag tungkol sa libo-libong mapapatay ay bahagi ng kanyang kampanya noon. Sa isinagawang operasyon kontra droga, hindi rin nakaligtas ang mga bata. May ilan na kasing bata lamang ng 3 taong gulang. May mga binaril habang natutulog sa kanilang tahanan at may iba namang tinamaan ng ligaw na bala habang gumagawa ng takdang aralin o naghahanda para pumasok sa paaralan. Ayon naman sa ulat ng World Organization Against Torture, hindi bababa sa 122 bata ang nasawi mula Hulyo 2016 hanggang December 2019. Ito ay kaugnay ng drug war. Mahigit kalahati sa mga naitalang kaso ay inuugnay sa mga operasyong pulis, habang ang iba naman ay sa mga vigilante na pananiniwala ang may koneksyon sa mga otoridad. Nakasaad din sa ulat na may mga batang sadyang pinunteriya o ginawang proxy sa operasyon. Samantala, iginiit ng Save the Children na ang kampanya laban sa ilegal na droga na layuning gawing ligtas ang mga komunidad ay nagdudulot pa rin ng mas malaking panganib sa mga bata. Binigyan diin ng grupo na hindi dapat palampasin o ipagwalambahala ang pagkamatay ng sinumang bata sa ilalim ng naturang kampanya. Sa gitna ng mga pagdinig sa ibang bansa, nananatiling sariwa sa mga pamilya ang alaala ng mga batang nasawi, mga inosenteng buhay na nawala sa gitna ng magadugong kampanya. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV News Express. Maraming salamat SJ Tinay. Samantala, kinumpirma ng kampo ni dating senador at boxing icon na si Manny Pacquiao na magsasampa sila ng kaso sa isang media personality. Ito ay dahil nagpakalat di umano ng mga maling paratang na may utang daw ang senador rito. Inalmahan din niya ang ginawa pang iinsulto sa kanyang ina matapos umano itong tawaging bakulaw na labis niyang ikinasama ng loob. Para sa iba pang detalye ng balitang yan,
Kinumpirma nga ng company dating senador at boxing icon na si Manny Pacquiao na naghahanda silang magsampa ng ilang reklamo laban sa social media personality na si Norman Mangusin dahil sa umano'y cyber libel. Sa panayam sa Camp Crame, sinabi ni Pacquiao na nagpakalat umano si Mangusin, nakilala rin bilang Francis Leo Marcos, ng maling paratang na may utang siya rito. Bukod dito, inalmahan din niya ang ginawang pang-iinsulto sa kanyang ina matapos umano itong tawaging bakulaw na labis niyang ikinasama ng loob. Ayon sa kanyang mga abogado, tinatapos na ang paghahanda ng reklamong cyber libel at maaaring maisampa ito sa lalong madaling panahon. Iginiit ni Pacquiao na itutuloy niya ang kaso kahit na humingi ito ng paumanhin sa publiko. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na naipasok na sa City Jail si Mangusin at nasa maayos na kondisyon ang kalusugan nito. Ayon kay BJMP spokesperson J. Rex Bustinera, sasailalim muna si Mangusin sa 5 araw na quarantine kasama ang mas mababa sa 10 bagong detainee bago ilipat sa regular na selda, kung saan makakasama niya ang tinatayang 20 iba pang nakakulong. Tiniyak din ng BJMP na umiiral ang mahigpit na seguridad sa pasilidad, kabilang ang tuloy-tuloy na pagmamanman ng CCTV kahit limitado ang espasyo ng kulungan. Samantala, naghain din ng motion ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Parañaque Regional Trial Court Branch 294 upang higpitan ang mga aktibidad ni Mangusin habang dinidinig ang iba pa niyang mga kaso. TV News Express. Dumako naman tayo mga ka-Vibes sa ating balitang lokal. May tsansang tuluyan ng maputulan ng braso ang isang garbage collector sa Lipa City, Batangas matapos maipit ang kaliwang braso nito sa conveyor ng truck ng basura. Ayon sa isang nakasaksi, ang naging dahilan ng pagkaipit ay ang hindi sinasadyang pagsasara ng kanyang katrabaho ng conveyor belt. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Student Jack Tinay. TV News Express. Nanganganib na tuluyang maputulan ng braso ang isang garbage collector sa Lipa City, Batangas matapos maipit ang kaliwang braso nito sa conveyor truck ng mga basura. Sinubukang buksan ng mga katrabaho ang conveyor truck sa pamamagitan ng pala, ngunit bigo sila na maalis ito mula sa pagkakaipit. Kalaunan ay naalis din naman sa pagkakaipit ang braso ng nasabing garbage collector. Ayon sa uploader ng video, nangyari ang insidente sa Lipa City Public Market kung saan aksidenteng naisara ng katrabaho ang conveyor truck na siyang sanhi ng pagkakaipit ng kaliwang braso nito. Dinala naman agad sa ospital at agad na isinailalim sa mga pagsusuri. Kasalukuyan ay sinusuri pa rin kung kailangan bang tuluyan na putulin ang brasong naipit. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. TV News Express. Samantala mga ka-Vibes, isang mahalagang hakbang para sa kalusugan, kaligtasan at pananagutan ang formal na nilagdaan sa isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan niya ng Department of Health, ng pamahalaang panlunsod ng Lipa sa pangunguna ni Mayor Eric Africa at ng Lipa City Jail Male and Female Dormitories noong Pebrero 24. Layunin ng kasunduan na ito na mapatibay ang pagpapatupad ng komprehensibong testing para sa persons deprived of liberty o PDLs, gayon din sa mga jail personnel. Para sa iba pang detalye ng balitang yan, TV News Express. isang mahalagang hakbang nga para sa kalusugan, kaligtasan at pananagutan na ang formal na paglagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng DOH, ng City Government ng Lipa sa pangunguna ni Mayor Eric Africa at ng Lipa City Jail Male and Female Dormitories noong Pebrero 24. Layunin ng nasabing kasunduan ang pagpapatupad ng komprehensibong drug testing para sa mga persons deprived of liberty o PDLs, gayon din sa mga jail personnel. Bahagi ito ng patuloy na kampanya upang mapanatili ang isang drug-free facility at matiyak na ang correctional environment ay ligtas,
rehabilitative at naaayon sa pambansang pamantayan sa kalusugan. Ayon sa mga kinauukulan, ang hakbang na ito ay hindi lamang para sa seguridad ng pasilidad, kundi pati rin sa kapakanan at kalusugan ng mga PDL at kawani ng kulungan. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga ahensyang kalahok sa kanilang pagtutulungan para sa layuning makabuo ng mas malusog at mas ligtas na komunidad sa lungsod ng Lipa. Patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya para sa maayos at tuloy-tuloy na implementasyon ng nasabing programa. GV News Express. Samantala, formal nang binuksan at binasbasan ang ikalawang Provincial Dialysis Center ng Batangas na matatagpuan sa Batangas Provincial Medical Center sa Barangay Putol, Tuwi, Batangas. Layunin umano ng bagong pasilidad na mas mailapit at mapagaan ang serbisyong pang-dialysis para sa mga Batanggenyong nangangailangan ng tuloy-tuloy at maaasahan na gamutan. Ang detalye ng balitang yan hatid ni SJ Tinay. GV News Express. Formal nang binuksan at binasbasa noong Biyernes, ika-27 ng Pebrero taong kasalukuyan ang ikalawang Provincial Dialysis Center ng Batangas na matatagpuan sa Batangas Provincial Medical Center sa Barangay Putol, Tuwi, Batangas. Layunin ng bagong pasilidad na mas mailapit at mapagaan ang serbisyong pang-dialysis para sa mga Batanggenyong nangangailangan ng tuloy-tuloy at maaasahang gamutan. Malaking ginhawa ito para sa mga pasyente at kanilang mga pamilya na dati kailangang bumiyahe ng malayo upang makapag-dialysis. Pinangunahan ng pagbubukas ng pasilidad ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa ilalim ng pamumuno ni Governor Vilma Santos Recto, katuwang ang Provincial Health Office, lokal na pamahalaan ng Tuwi at mga kinatawan mula sa sektor ng kalusugan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng serbisyong medikal sa lalawigan at pagtupad sa adhikain ng isang mas matatag na sistemang pangkalusugan para sa bawat Batanggenyo. Ang pagbubukas ng ikalawang dialysis center ay patunay na patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maihatid ang serbisyong may talino at puso para sa mas malusog at mas matatag na Batangas. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV News Express. Sa ibang balita naman mga ka-vibes, lagi kang brownout sa inyo. Nako, ipinatawag naman ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang pamunuan ng Batelec 2 upang magpaliwanag kaugnay ng madalas at pabago-bagong supply ng kuryente sa mga nasasakupan nito. Nag-ugat ang hakbang matapos manawagan ang isang board member ng agarang solusyon sa lumalalang problema sa brownout na umano'y nagdudulot ng pagkalugi sa mga negosyo at matinding abala sa pang-araw-araw na buhay ng mga residente ng lalawigan. Sa iba pang detalye ng balitang iyan, GV News Express. pinatawag nga ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang pamunuan ng Batelec 2 upang magpaliwanag kaugnay ng madalas at pabago-bagong supply ng kuryente sa mga nasasakupan nito. Nag-ugat ang hakbang matapos manawagan si board member Alfredo Corona ng agarang solusyon sa lumalalang problema sa brownout na umano'y nagdudulot ng pagkalugi sa mga negosyo at matinding abala sa pang-araw-araw na buhay ng mga Batanggenyo. Sa kanyang privilege speech, binigyang diin niya ang agarang pangangailangan ng konkretong aksyon upang maresolba ang issue. Tinalakay ang usapin sa Kapitolyo sa pangunguna ni Board Member Melvin Vidal, Chairman ng Committee on Transportation, Communication and Public Utility at Vice Governor Dodo Mandanas. Samantala, nagpahayag ng suporta ang Batangas Forum for Good Governance and Development Association sa panukalang joint venture sa pagitan niya ng Batelec 2 at Meralco. Ayon sa grupo, makatutulong ito upang mapahusay ang kalidad at pagiging maaasahan ng serbisyo ng kuryente sa lalawigan. Sa panig ng Batelec 2, iginiit ng kooperatiba na hindi nila nais ang nararanasang mahabang pagkawala ng supply ng kuryente. Ayon kay Engineer Mary Ann Dimaano, Assistant General Manager ng kooperatiba, nagpapatuloy ang kanilang mga proyekto upang palakasin ang power distribution system. Kabilang dito ang pagtatayo at pagpapahusay ng mga substation sa Lipa City, Tanawan City at iba pang bahagi ng Batangas upang tugunan ang tumataas na demand sa kuryente.
Bukas din umano ang Batellec 2 sa mga mungkahi at patuloy na sinusuri ang alok na joint venture ng Meralco upang masiguro ang kapakanan ng kanilang consumer members. Ipinaliwanag naman ni Attorney Arnel Casanova ng Meralco na layunin ng panukala na mabigyan ng malinaw at direktang benepisyo ang mga consumer members. Sa ilalim ng proposal, maaari silang maging stockholders at mabigyan ng stock certificates bilang patunay ng kanilang pagmamay-ari. Dagdag pa niya, kung magiging maayos ang serbisyo at lalakas ang operasyon ng Batellec 2, posibleng tumaas ang kita ng korporasyon at magbigay ng dividendo sa mga consumer members. Sa ganitong paraan, hindi lamang serbisyo ang mapapabuti, kundi magkakaroon din ng direktang pakinabang ang mga consumer bilang bahagi ng pagmamay-ari ng korporasyon. GV News Express. Sa ibang balita naman mga ka-vibes, patuloy na lumalawak ang internet connectivity sa Mimaropa Region matapos ihayag ng Department of Information and Communications Technology o DICT na 63% na ng mga residente sa rehiyon ang gumagamit ng internet. Layunin nito na matugunan ang kakulangan sa koneksyon lalo na sa malalayong komunidad. Ang iba pang detalye ng balitang yan hatid ni SJ T9. GV News Express. Patuloy naman na lumalawak ang internet connectivity sa Mimaropa Region matapos ihayag ng Department of Information and Communication Technology o DICT na 63% na ng mga residente sa rehiyon ang gumagamit ng internet. Sa isang panayam, sinabi ni DICT Mimaropa Regional Director Emilio Delfin na patuloy ang pagbuti ng internet access sa rehiyon bagamat may mga hamon pa rin sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, unti-unti nang nadaragdagan ang mga gumagamit ng internet sa mga lalawigan ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Upang matugunan ang kakulangan sa koneksyon lalo na sa malalayong komunidad, pinalalakas ng DICT ang implementasyon ng Free Wi-Fi for All na naglalayong magbigay ng libreng internet sa mga pampublikong lugar tulad ng mga paaralan, plaza at pamilihan. Target ng ahensya na makapagtayo ng halos 400 bagong free Wi-Fi sites ngayong 2026. Ito ay upang magdala sa kabuang bilang nito na humigit kumulang 700 sites sa buong rehiyon. Kasama sa planong ito ang pag-activate muli ng ilang Wi-Fi sites na hindi na nare-renew ang kontrata sa nakaraan. Ayon sa DICT, layunin ng programa na mas mapalawak ang digital access at matiyak na kahit ang mga komunidad sa malalayong lugar ay magkakaroon ng maaasahang internet connectivity. Para sa GV Balita Express, ito sa SJ Tinay, sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV News Express. Para naman sa ating weather update mga ka-vibes, narito ang iba pang detalye ng weather updates ngayong araw. GV News Express. Ayon sa ulat ng Pag-asa, maaaring bumalik at maramdaman ang amihan sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa ibang bahagi naman ng bansa, sa gawing Visayas at Mindanao, iiral rin ang easterlies na maaaring magdulot ng mainit at maalinsangang panahon. Base sa datos ng Metro Weather, iilang bahagi na lamang ng Mindanao ang maaaring makaranas ng pag-ulan. Sa kabilang banda ay makakaranas ng maaliwalas na panahon ang malaking bahagi ng bansa sa linggo o bukas, maliban lamang sa ilang lugar pa rin sa Mindanao, Visayas at Mimaropa na may posibilidad na makaranas ng may kalat-kalat na pag-ulan. GV News Express. Punta naman tayo sa ating Good Vibes Balita mga ka-vibes. Ikinasaya ng mga netizens ang isang lalaking estudyante mula sa Calaca, Batangas matapos niyang isuot ang palda upang maipahiram ang sarili niyang pantalon sa kanyang babaeng kaklase na may thesis defense. Kinailangan umano ng kaklaseng babae ang ekstrang damit kaya't hindi nag-atubili na magpahiram ang nasabing estudyante. Ang detalye ng Good Vibes Balitang yan hatid ni SJ T9. GV News Express. Viral ngayon, DJ Zoe, ang isang
sa social media ang isang lalaking estudyante mula sa Calaca, Batangas matapos niyang isuot ang palda upang maipahiram ang sarili niyang pantalon sa babaeng kaklase na may thesis defense. Ibinahagi ni Jane Gabriel Valdivia ang nakakaantig na eksena kung saan tinulungan ng kanilang kaklaseng si Roselyn de Belen ang sitwasyon nito bago ang kanilang defense. Dahil wala umanong dalang ekstrang damit si Roselyn at kinakailangang nakapantalon para sa presentasyon, agad na nagkusang loob ang kanilang kaklase na si Rafael na ipahiram ang kanyang suot na pantalon. Ayon kay Jane, 2 taon silang magkaklase, kaya naman malapit na ang kanilang samahan at komportable sila sa isa't isa. Umani ng mahigit 1 milyong views at lagpas 100,000 reactions ang naturang video, kung saan makikita ang solidong pagkakaibigan at pagtutulungan ng magkaklase. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV News Express. At yun mga ka-vibes, sa mga balitang dapat niyong malaman ngayong umaga, ugaling nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaaring balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang GV 99.9 FM. Kami po ang inyong naging tagapaghatid balita. SJ Tinay. Kasama pa rin ang inyong rakiterong DJ Joey Boy, only here on your number 1 Good Vibes station, GV 99.9, your Good Vibes. GV News Express. GV News Express. GV News Express.